ito ang ating order. Yun. O, ayan. Testing natin. May kakain po tayo. Good afternoon mga ka-dreamers. Yan, maulan po. Maulan po. 2 days na po tayong hindi nakapasok dahil sa ulan na ito. So, palagay ko, pag nagkaroon pa ng konting hangin to, parang may bagyo na dito sa New Zealand. Eto, sulyapan niyo po ang ulan. Maulan po talaga. Maghapon po na ganyan. And kahapon ganyan din po ang ulan. Kaya nga po hindi kami nakapasok kahapon. And today, papasok na sana ako kaninang umaga. Then, minessage ako nung supervisor namin na wala daw pasok kasi nga umuulan. So hopefully bukas and Sunday magkakaroon kami ng parang make up para doon sa, syempre 2 days po kaming walang accomplishment, kailangan mahabol po yung, kaya nagbigay sila ng schedule for Saturday and Sunday. So hopefully bukas ay hindi na po umulan at makakagawa na tayo. Although may naman po tayo, meron po tayong tinatawag na rain day leave. So yung rain day leave na yon, sa hindi ka nakapasok ngayon, may 8 hours ka na kukunin doon sa rain day leave para ma-cover mo yung 40 hours na trabaho in a week. Pero nagbigay naman po ng schedule ng aming supervisor na bukas and then sa Sunday may schedule po kami ng work. So kung yan po ay uminit na or gumanda na po yung panahon. So ayan, ito at alis po tayo. Pupunta lang tayo sa may market dito para medyo nagugutom pa ako dahil nga sa maulan. And try natin na kumain doon sa, alam nyo na, yung take away lang para makamura lang tayo. Ito at papasok na po ako sa sasakyan ko. Medyo maulan po talaga. Hopefully na bukas po ay gumanda na po ang panahon. Okay, ayan. Tatakpan ko lang itong aking gimbal at mababasa siya. Takbo. Ayan. Alright. Mga ka-dreamers, dito na tayo sa loob ng sasakyan at tumakbo na tayo at maulan po talaga. And okay, i-set up ko lang po itong aking camera dito sa aking car mount ng camera para po maganda po yung footage na makuha natin. Alright mga ka-dreamers, magandang hapon po sa inyong lahat. 5:15 po dito ng hapon at napakaulan po ng araw natin ngayon dito. Isang buong araw pong umuulan at kanina ay medyo malakas pa po ang hangin. So far ngayon pong hapon ay tumigil naman yung hangin, kaso solid na solid po ang ulan ngayon, malakas po siya. Okay, and alis po tayo ngayon. Pupunta tayo sa market and bibili tayo ng konting grocery sa Pack and Save. And then medyo nagugutom po ako at tinamad akong magluto, kaya try natin kumain sa mga take away po na malapit doon sa market na pupuntahan natin. Alright, samahan nyo po ako mga ka-dreamers. Kumusta po kayo? Dito po sa umigpit po yung ulan. Yan po, kita nyo naman, umuulan po talaga. Ito, magdadrive po ulit tayo. Ko lang itong aking mapa. Starting route to Pack and Save. Okay. Head southwest on Rock Daisy Crescent, then take the first right onto Tussock Avenue. Alright. Maulan po na maulan. Turn right onto Tussock Avenue, then take the first left onto Massey Road. Alam ko po dyan sa atin ngayon ay napakainit po ng panahon. Dito naman sa amin ay ganito po talaga pagka magpapalit na ng season. Medyo umuulan po siya ng ganito kalakas. And after po nito, I think parang official yata is
stop sign, turn left onto Massey Road. April. Ito di ko lang alam kung anong petsa po na ano na siya. Officially ay autumn na po siya. So yung autumn yun po ang pinaka hudyat. After po nung autumn season ay winter na. So taglamig na naman po. Eto, hintayin po muna natin na maging clear yung ating dadaan at napakarami pong sasakyan na parating sa ating kanan. So pagbibigyan po natin yan. Alright, isang sasakyan na lang at tayo liliko na pakaliwa papunta po sa Park and Save. Maulan po ngayon. Maulan na hapon. Turn right onto Thomas Ngayon Road. po ay araw ng Biyernes, bukas po araw ng Sabado. And next day ay Linggo at may schedule po tayo ng pasok until Sunday para po makover yung 2 days na hindi po tayo nakapagtrabaho. Nang sa ganun po ay hindi magbitin yung ating number of hours in a week. So although meron naman po silang tinatawag na RDL, kaya lang may pagkakataon naman para hindi masyadong magamit yung RDL ay bakit hindi. So binigyan naman po tayo ng schedule ng ating supervisor para bukas and Sunday. Hopefully po ay hindi na umulan bukas or tumigil na yung masamang panahon na ito bukas at saka sa Linggo para po makagawa na po tayo. Okay, parang bagyo po dito sa New Zealand. Kung meron pong kasamang hangin na malakas to ay parang sa atin na rin, parang bumabagyo na. Alright, dito tayo shortcut. Papunta po tayo doon sa Park and Save kung saan tayo ay madalas na namimili. And may mga katabing market po yung kung saan tayo pwedeng kumain ng at least medyo nagugutom po kasi ako. Siguro wag na tayong mag-rice ngayon. So tingnan natin kung ano pwede nating makain. So meron naman pong mga alternative dito sa carbs katulad po ng kamote, saging, taro. So yun po yung mga traditional na food ng mga Maori dito sa New Zealand. And then malimit roasted po yung beef, chicken or yung pork. So try po natin mamaya. Sana ay bukas pa, pero siguro naman ay bukas pa dahil 5 pa lang po ng hapon. Oras po ngayon dito ay 5:19 po ng hapon. Alright mga ka-dreamers, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon ngayon, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? In 350 meters, turn left onto Water Place. Maulan po talaga, maulan. Maulan po ang panahon. Ayan po, malapit na po tayo dito. So Turn left onto Water Place. maghahanap lang po tayo ng magandang mapaparadahan doon sa ating pupuntahan. Siguro pagka ito po ay umabot ng mga 3 to 4 days ang ulan, baka meron na pong area dito sa New Zealand na babahain, especially doon sa mga remote areas dito. Alam ko before may nabalitaan akong nagkaroon din po ng flash flood dito. So hindi ko lang alam kung saang area. Siguro malayo po dito sa Auckland, yung mga county area po nila. Na nakakaranas din po ng flash flood pagka maraming araw na umulan ng ganito kalakas. Alright, nandito na po tayo sa Mangere Town Center. And diretso po tayo doon sa Park and Save kung saan po tayo mamimili ng konting stocks natin na Turn right onto Orley Avenue, then at the roundabout, at the first exit. pwedeng pamabilisan, pero wag naman po yung instant. Ayaw ko na po ng mga instant food, yung mga nakadilata or naka-preservatives.
Siguro mga nuts lang para pagka nagugutom tayo, at least may meron tayong makukutkot na pagkain para at least ma-relieve yung gutom natin. Ito, ang daming sasakyan. Maraming sasakyan na parating. Kailangan nating maghintay. Ito pa. Isa pa. Okay. Medyo madaming sasakyan. Ito, pwede na. At the Pwede na. roundabout, take the first exit, then arrive at your destination. Alright, dito tayo sa roundabout. And hanap tayo ng mapaparadahan dito sa may Pack and Save para nang sa ganun ay makahanap tayo ng makakainan. Okay, dito yata meron. Alright, dito tayo. Medyo malapit. So medyo malapit na tayo. So medyo malapit pumarada. Okay mga ka-dreamers, dito na po tayo. Kakain tayo dito sa kiwi roast. Ito po yung traditional na food ng mga Maori, kung saan ang mga pagkain po ay usually ang pampalit nila sa kanin ay taro, kamuti or fries, kasaba, mga ganun. So ito po, yan po yung kiwi roast. Yan po tayo kakain. Alright. And tama, wala pong masyadong customer. So ulan po talaga. Hello. Ito po yung food nila. Ito yung pork na roast pork. And then ayan, meron pong lamb. And can I have this pork? The small one, I will eat her. That's it. Ordering food ay itong pork. Roasted pork. I think wala silang taro ngayon. Yeah. Yeah, I thought only this one. That's okay, right? That's good. Yeah. Yan po yung pork. Roast pork. Okay, ito po yung traditional food ng mga Maori. So usually yan po yung pagkain nila. Diyan merong kasamang beans, carrots. Then lalagyan niya ng sauce yan. So yeah. And then yeah. I will eat her. Alright, thank you very much. Yan po mga ka-dreamers ang food na ating in-order. Mainit pa po siya. Yan. Okay. Kain po tayo. Kain po tayo mga ka-dreamers. Ito ang ating order.
May kakain po tayo. Roast pork, halaga po niyan ay nasa $15. Medyo nagmahal na nga po kayo kasi dati ano lang po, mga 13 lang. Pero ngayon nagmahal na po yung price na. Okay, pangalawang subo para kay Pinboy. Kay Sir Verns. So ito po yung ano niya, kamote po ito kamote. Yan. Alright mga ka-dreamers, kain po tayo. Ganun to malimit po ang setup ng mga takeaway. Halos wala pong lamesa. Dahil nga po ang mga food nila ay malimit na take-out. So hindi nila masyadong in-encourage na kumain dito kasi nga wala silang, unang-una wala silang plato. Na malimit yung mga plastic lang na ganito, parang plastic container na pang take-out. So usually ako lang yata kumakain dito eh. Kasi ayaw ko nung pagdating sa bahay, mag-prepare pa ako ng hugas pa ako at least dito. Pagkatapos kong kumain, natapon ko lang sa basuran itong plastic, di ba? Ito naman yung nilalagay nilang crispy na balat. Natin kung crispy nga. Crispy nga siya. William, eat this. Yeah. Yeah. This. No, drink. So, Yan po yung kalabasa.
the meat and sell it and break it on one boat and crystal it for the potato and yeah. Ito yung potato. Yung kalabasa ka Dreamers, medyo matamis siya eh. Parang sweet kalabasa. Mhm. Yung pork naman, napakalinya, halos wala po siyang taba, maliban doon sa binigay na isang iwa po ng balat. Ito mga ka-dreamers, kunti na lang. Okay. Mamaya na lang uli. Tapusin ko lang itong food ko, then mag-grocery na tayo. Alright mga ka-dreamers, ito nakapamili na po tayo dito sa Pack and Save, and hindi na po ako nag-video sa loob at mayroon pong music. Nakaka-copyright po tayo ni YouTube. So ayan, maulan pa rin at ayan, sulit pa rin po ang ulan, no? Ang kalangitan po ay sadyang napaka sealed ng ulap. Ito mga napamili natin. Yan, bumili tayo ng cranberry, itong probayan na parang Yakult, sabon, nuts, and then bumili tayo ng tea kasi may mga time na hindi tayo makakatulog, so yan, bumili tayo yan, and ito onion, saging, then Milo. Minsan sa umaga lalo pag Sunday ano po tayo ng Milo, hindi po tayo nagkakape. Ayan, dito naman nakita ko fish and chips, $7 lang, kaya trinay ko na. Okay, yan po mga ka-dreamers, and ito maulan pa rin po at tayo ipauwi na. Lalagay ko lang po ito sa eco bag ng Pack and Save para po tayo makatakbo na papunta sa ating sasakyan. At medyo maulan po talaga. Pagka tayo naglakad ng dahan-dahan lang, tayo po yung mababasa sigurado ng basang-basa. Anyway, wala po tayong payong. Parang sa Pilipinas din po ang ulan dito. Ganyan din po kalakas sa atin ang ulan. At mas worse po sa atin minsan, may kasama pang hangin. So, dito naman kanina, umaga, kita ko medyo mahangin po kaninang umaga. Pero nitong bandang hapon na po, ay hindi na po siya humangin. So, talagang purong ulan na lang po talaga ngayong hapon. Alright mga ka-dreamers, ito takbo na tayo papunta sa ating sasakyan. Yan. Sa ating sigimbaw. Basa talaga. Alright, dito na tayo sa loob ng sasakyan. Dito ko na sa harap nilagay yung aking pinamili, at kung sa likod pa. Okay mga ka-dreamers, pauwi na po tayo, and samahan nyo po uli ako pauwi. Ang medyo padilim na po, gawa nga po ng ulan, at ang kalangitan ay sarado po sa ngayon. Okay. Alright mga ka-dreamers, pauwi na po tayo sa isang Friday na napakaulan. Okay, set ko lang itong aking mapa. Starting route to 12 Rock Daisy Crescent. Alright. Head northeast on Orley Avenue, then at the roundabout take the third exit. Whew.
Okay. Alright. Maulan po talaga ngayon. Alright. Maulan na maulan. At the roundabout, take the third exit onto Orley Avenue. In about 1 kilometer, turn left onto Massey Road. Maulan na maulan. Avenue. Okay. Turn left onto Rock Daisy Crescent, then the destination is on your left. On your left. Alright, hopefully bukas po ay The destination is on your left. hindi na po umulan. Arrived. Dito na tayo. Dito na po tayo. Okay, salamat po sa inyong panonood sa aking mga video mga ka-dreamers. Hanggang dito na lang po ang vlog ko for today. And saan man po kayo naroon ngayon ay keep safe po tayo. Okay, babush!